Isa po nga magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo? Nawa po ay patuloy lamang po na nasa mabuting kalagayan po kayo at salamat sa ating Diyos dahil sumapit na naman po ang araw ng Sabado at meron naman pong quality time ang bawat magpamilya dito po sa Pilipinas. Kaya binabati ko po kayo ng isang magandang hapon. Ganoon din po sa ating mga taga-subaybay, taga-pakinig, panood ng ating mga content dito sa Really Mix Stories sa aking channel. Lahat po ng ating mga kaibigan sa iba't ibang panig ng mundo, isa pong magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Ingatan po kayo lagi ng ating Diyos. Ganoon din po sa aking mga subscribers, sa ating mga kaibigan, sa mga followers, viewers, silent listeners po dito sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo mula Luzon, Visayas at Mindanao. Purihin ang ating Diyos sa inyong mga buhay. Kaya mga kaibigan, muli ay inaanyayahan ko na naman po kayo na samahan niyo po ako muli sa pagbabasa ng Biblia. Tayo po ay nasa Hukom chapter 14 na at salamat sa Diyos dahil ang Diyos po ay napakabuti, medyo maayos po. Hindi lang po medyo, maayos po ang ating pakiramdam sa oras na ito. Salamat po sa ating Diyos. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan ko, sisimulan ko na po. Hukom chapter 14, si Samson at ang dalagang taga Timna. Minsan si Samson ay nagpunta sa Timna at nakakita siya roon ng isang dalagang Filistia. Nang siya umuwi, sinabi niya sa kanyang mga magulang, "Mayroon po akong nakitang isang dalaga sa Timna at siya ang ibig kong mapangasawa. Bakit naman gusto mo pang sa angka ng mga tuling iyon kapipili ng mapapangasawa? Wala ka bang mapili sa ating mga kamag-anak o kababayan?" Tanong ng mga ito. Sumagot si Samson, "Basta po, siya ang ibig kong mapangasawa." Hindi alam ng mga magulang ni Samson na ang ginagawa niya ay kalooban ni Yahweh upang bigyan ito ng pagkakataong digmain ang mga Filisteo pagkat ang Israel noon ay nasasakop ng mga ito. Si Samson ay sumama sa kanyang mga magulang na magpunta ang mga ito sa Timna. Sa daan, sa may ubasan bago dumating ng bayan, inangilan siya ng isang leon. Pinalakas siya ng espiritu ni Yahweh at niluray niya ang leon na para lamang isang bisirong kambing, ngunit hindi niya ito ipinaalam sa kanyang mga magulang. Pinuntahan nga ni Samson ang babae at kinausap, lalo niya itong nagustuhan. Pagkalipas ng ilang araw, nagbalik siya upang pakasalan na ang babae. Pagtapat niya sa pinagpatayan niya noong leon, naisipan niyang tignan ito. Ang nakita niya ay isang malaking bahay ng pukyutan sa loob ng katawan ng napatay niyang leon. Sinalok niya ang kanyang kamay, ang pulot at kinain, saka nagpatuloy sa kanyang lakad. Pagbabalik niya, inuwian pa niya ng pulot ang kanyang mga magulang. Kinain naman nila ito, ngunit di alam kung saan galing. Hindi sinabi ni Samson na yaon ay galing sa katawan ng napatay niyang leon. Tulad ng nakaugalian, 7 araw na naghanda si Samson sa bahay ng kanyang mapapangasawa. Nang makita siya ng mga Filisteo, siya binigyan nila ng 30 abay na kabataang lalaki. Naisipan ni Samson na sila'y bigyan ng palaisipan. Ang sabi niya, "Mayroon akong bugtong, pag nahulaan ninyo, bago matapos ang handaan, bibigyan ko kayo ng 30 piraso ng pinong lino at 30 magagarang bihisan. Ngunit kung hindi ninyo ito mahuhulaan, ako naman ang bibigyan ninyo ng 30 pinong lino at 30 magagarang bihisan." Sumagot sila, "Payag kami." Sinabi ni Samson, "Mula sa mga ngain ay lumabas ang pagkain.
at mula sa malakas, matamis ay lumabas. 3 araw na ang nakaraay, hindi pa nila mahulaan. Ng ika-4 na araw, sinabi nila sa mapapangasawa ni Samson, gawan mo ng paraang malaman namin ang sagot sa bugtong ni Samson. Kung hindi, susunugin ka namin at ang inyong bahay. Inimbitahan ba ninyo kami para paghirapin? Kaya lumapit ang babae kay Samson at lumuluhang sinabi, hindi mo ako talagang mahal. Nagpapahula ka ng bugtong sa aking mga kaibigan, ngunit hindi mo sinasabi sa akin ang sagot. Sumagot si Samson, kung sa aking mga magulang ay hindi ko ito ipinaalam, sa iyo pa. Ang babae patuloy ng pag-iyak at pag-amuke kay Samson sa loob ng 7 araw nilang handaan, kaya ng ika-7 araw, sinabi niya ang sagot sa bugtong dahil sa kapapakiusap nito. Ang sinabi ni Samson ay sinabi naman nito sa kanyang mga kaibigan, at bago dumilim ang ika-7 araw, ang mga taga-Timna ay nagpunta kay Samson at kanilang sinabi, may tatamis pa ba sa pulot pukyutan? At may lalakas pa ba sa liyong matapang? Sinabi sa kanila ni Samson, kundi pa ninyo sinapakat ang aking may bahay, hindi ninyo malalaman kung ano ang kasagutan. At si Samson ay pinalakas ng espiritu ni Yahweh. Nagpunta siya sa Askalon at pumatay ng 30 tao. Kinuha niya ang magagarang kasuotan nito at ibinigay sa mga nakasagot sa kanyang bugtong. Pagkatapos, umuwi siyang galit na galit dahil sa nangyari, at ang asawa niya ay ipinagbili niya sa kanyang abay na pandangal. Chapter 15. Di nagtagal at dumating ang panahon ng anihan, dala ang isang batang kambing, dinalaw ni Samson ang kanyang asawa. Ngunit ayaw siyang papasukin ng binan niyang lalaki. Sa halip ay sinabi, akala ko'y hindi mo siya babalikan, kaya ibinigay ko siya sa kaibigan mo. Ngayon, kung ibig mo, nariyan ang mas bata sa kanya at mas maganda pa, siya ang iyong puntahan. Sumagot si Samson, sa ginawa ninyong iyan, hindi na ninyo ako masisisi sa gagawin ko sa inyo, mga Filisteo. Dali-dali siyang umalis at humuli ng 300 asong gubat. Pinagkabit niya ito sa buntot ng dala-dalawa at kinabitan ng maliliit na sulo. Pagkatapos ay sinindihan niya ang sulo at pinakawalan sa triguhan ang mga asong gubat, kaya nasunog na lahat ang trigo. Hindi lamang ang mga naani na kundi pati yaong hindi pa naaani. Ganon din ang ginawa niya sa taniman ng olibo. Nang magkagayon, ipinagtanong ng mga Filisteo kung sino ang may kagagawan niyon, at nalaman nilang si Samson. Nalaman din nilang ginawa iyon ni Samson dahil sa asawa niyang ibinigay ng binan sa abay na pandangal. Kaya't hinanap nila ang babae at sinunog, pati ama nito. Dahil dito, lalong nagalit si Samson. Sinabi niya, dahil sa ginawa niyong ito sa akin, hindi ako titigil at hindi ako makagaganti sa inyo. Sila'y dinaluhong niya at marami ang kanyang napatay. Pagkatapos, tumakas siya at nagtago sa kuweba ng Etam. Nilupig ni Samson ang mga Filisteo. Isang araw, kinubkob ng mga Filisteo ang Juda at ang bayan ng Lihi o Lihay. Nag-usisa ang mga taga-Juda, bakit ninyo kami sinasalakay upang hulihin si Samson? Dahil sa kapinsala ang ginawa niya sa amin, sagot nila. Ang 3,000 kalalakihan ng Juda ay nagpunta sa yungib ng Etam. Tinanong nila si Samson, hindi mo ba alam na tayo'y sakop ng mga Filisteo? Bakit mo ginawa ito sa kanila? Heto, pati kami madadamay. Ginantihan ko lang sila sa ginawa nila sa akin, sagot niya. Sinabi nila, naparito kami para gapusin ka, ibibigay ka namin sa mga Filisteo. Sumagot si Samson, payag ako kung hindi ninyo ako papatayin. Sinabi nila, hindi ka namin papatayin, gagapusin ka lang namin at ibibigay sa kanila. At siya'y ginapos nila ng 2 bagong lubid. Pagdating nila sa Lihi o Lihay, sinalubong sila ng
naghihiyawang mga Filisteo, ngunit si Samson ay nilukuban ng Espiritu ni Yahweh at ang kanyang gapos ay pinatid niya na para lamang marupok na sinulid. May nakita siyang panga ng asno, dinampot niya ito at siyang ipinampatay sa mga 1,000 Filisteo. Pagkatapos noon, umawit siya ng ganito: sa pamagitan ng panga ng asno, pumatay ako ng 1,000. Sa pamagitan ng panga ng asno, natambak ang mga tao. Pagkatapos, itinapon niya ang panga ng asno at ang lugar na iyon ay tinawag na burol ng panga. Si Samson ay nakadama ng matinding uhaw. Dumulog siya kay Yahweh, niloob ninyong ako'y magtagumpay, ngunit ngayon mamamatay ako ng uhaw. Pag nagkagayon, mabibihag din ako ng mga taong ito na hindi kumikilala sa iyo. Ang Diyos ay nagpalitaw ng isang bukal sa lihi. Uminom si Samson at nanauli ang kanyang lakas. Ang bukal na yaon ay tinawag niyang bukal ng tumawag sa Diyos. Naroon pa ito hanggang ngayon. Ang mga Israelita ay pinamunuan ni Samson sa loob ng 20 taon na sa ilalim sila noon ng mga Filisteo. Chapter 16. Si Samson sa Gaza. Minsan si Samson ay nagpunta sa Gaza. May nakilala siyang isang babaeng nagbibili ng panandaliang aliw at doon siya nagpalipas ng gabi. Nalaman ng mga Filisteo na siya'y naroon, kaya't pinaligiran nila ang lugar na iyon at magdamag na nagbantay sa pagpasok ng lungsod. Ipinasya nilang magbantay hanggang umaga upang tiyak na mapatay nila si Samson. Ngunit nang hating gabi na ay pumunta sa pintuang bayan si Samson, inalis ang mga pangharang poste at tarangka. Pinasan niya ang mga ito at dinala sa ibabaw ng gulod sa tapat ng Hebron. Talagang magulo na po sa Gaza nung panahon ng mga Israelita. Sina Samson at Delilah. Sa kapatagan naman ng Sorik, may isang dalagang ang pangalay Delilah. Nabighani rito si Samson. Nilapitan ito ng 5 pinunong Filisteo at kanilang sinabi, gawan mo ng paraang malaman kung ano ang sikreto ng kanyang lakas at nang mabihag namin. Pag nagawa mo iyan, bibigyan ka namin ng tig 1,100 na pilak. Kaya't nang dalawin siya ni Samson, tinanong niya, saan ba nanggagaling ang lakas mo? Sakaling may huhuli sa iyo, ano ang dapat gawin para hindi ka makalaban? Sumagot si Samson, pag ako'y ginapos ng 7 yantok na sariwa, hindi na ako makawawala. Sinabi ito ni Delilah sa mga pinunong Filisteo at siya ay binigyan nila ng 7 yantok na sariwa na igagapos kay Samson. Samantala, may ilang Filisteo namang nag-aabang sa kabilang kwarto. Pagkatapos ay sumigaw si Delilah, Samson, may dumarating na mga Filisteo. Ang yantok na nakagapos kay Samson ay nilagot nito na para lamang marupok na tali, kaya hindi nila nalaman ang lihim ng kanyang lakas. Dahil dito, sinabi ni Delilah, hindi mo ako mahal. Bakit ayaw mong sabihin sa akin kung paano ka magagapos ng hindi makawawala? Kaya sinabi ni Samson, pag ako'y ginapos ng lubid na hindi pa nagagamit, hindi na ako makawawala. Si Delilah ay kumuha ng bagong tali at ginapos ng lubid na hindi pa nagagamit, hindi na ako makawawala. Si Delilah ay kumuha ng bagong tali at ginapos si Samson. Ayan, naulit po tayo. Pagkatapos ay sumigaw siya, Samson, may dumarating na mga Filisteo, at ang gapos ni Samson ay nilagot niya na para lamang lumalagot ng sinulid. Sa kabilang kwarto naman, naroon pa rin ang mga Filisteo. Kaya sinabi uli ni Delilah kay Samson, hanggang ngayon niluluko mo ako. Ayaw mo pang sabihin kung paano ka magagapos ng di makakawala. Sinabi ni Samson, pagka pinag-isa mo ang 7 tirintas ng aking buhok, saka ipinulupot sa isang tulos, hindi na ako makawawala. Kaya pinatulog ni Delilah si Samson at pinag-isa ang 7 tirintas nito. Pagkatapos, ipinulupot niya ito sa isang tulos, saka sumigaw, Samson, may dumarating na mga Filisteo. Ngunit siya ay
gumising at daling kinalas sa tulos ang kanyang buhok. Kahit sinabi sa kanya ni Delilah, ang sabi mo'y mahal mo ako. Hindi pala totoo. 3 bisis mo na akong niluloko. Bakit ayaw mong sabihin sa akin ang lihim ng iyong lakas? Araw-araw ay iyon ang iniukilkil niya kay Samson hanggang sa mainis daw. Kaya sinabi na niya ang totoo. Alam mo, mula sa pagkabatay, itinalaga na ako sa Diyos. Kahit kailan, hindi pa nasasayaran ng panggupit ang aking buhok. Kaya pag naputol ang aking buhok, hihina akong tulad ng karaniwang tao. Nadama ni Delilah na nagsasabi ng totoo si Samson. Kaya nagpasugo siya ng mga pinunong Filisteo. Pinasabi niyang nagtapat na si Samson, kaya maaari na silang magbalik sa Surik. Nagbalik nga roon ang mga pinuno, dala ang pirang ibabayad kay Delilah. Si Samson naman ay pinatulog ni Delilah sa kanyang kandungan. Nang ito'y mahimbing na, tumawag siya ng isang tao at pinagupitan si Samson. Pagkatapos, ginising niya ito at kanyang sinabi, Samson, may dumarating ng mga Filisteo. Nagtangkang bumangon si Samson pagkat akala niya'y makawawala siyang tulad ng dati. Hindi pa niya namamalayang nilayuan na siya ni Yahweh. Binihag siya ng mga Filisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Siya'y dinala nila sa Gaza, tinalian ng tanikalang tanso at pinagtrabaho sa mga gilingan sa bilangguan at doon unti-unting humaba uli ang kanyang buhok. Ayan po, mga taga-Gaza pa rin ang gumawa ng hindi tama kay Samson. Ang kamatayan ni Samson. Minsan nagkatipon ang mga pinunong Filisteo upang magdiwang at maghandog sa Diyos-Diyosan nilang si Dagon. Sa kanilang pagdiriwang ay umawit sila ng pinagtagumpay tayo ng ating Diyos laban kay Samson na ating kaaway. Nang siya nakita ng mga taong bayan, ang mga ito'y umawit din ng niloob ng ating Diyos-Diyosan na tayo'y magtagumpay laban sa lumupig sa atin at pumatay sa marami nating kasamahan. At sa laki ng kanilang katuwaan, naisipan pa nilang paglaruan si Samson. Inilabas nila ito sa bilangguan at pinatayo sa pagitan ng 2 malalaking haligi. Sinabi ni Samson sa batang umaakay sa kanya, ihawak mo ang aking mga kamay sa mga haligi ng gusaling ito at sasandalang ako. Ang gusali nagsisikip sa dami ng tao, babae at lalaki. Lahat-lahat ay may 3,000 naroon din ang mga pinunong Filisteo. Masaya silang pinanunood si Samson at nanalangin si Samson, Yahweh, mahabag kayo sa akin, isinasamo kung minsan pa ninyo akong palakasin upang sa pagkakataong ito'y makaganti ako sa mga Filisteo sa pagkadukit nila sa aking mga mata. Tinukod niya ang kanyang mga kamay sa 2 poste sa gitna ng gusali at malakas na sinabi, mga Filisteo, sama-sama tayong mamamatay ngayon. Tinipon niya ang nalalabi pa niyang lakas at itinulak ang mga haligi. Gumuho ito at kasamang bumagsak ang mga pinuno at lahat ng Filisteyong naroon. Kaya ang napatay niya sa oras ng kanyang kamatayan ay mas marami kaysa noong kanyang kalakasan. Ang bangkay ni Samson ay kinuha ng kanyang mga kamag-anak at inilibing sa puntod ng ama niyang si Manoah sa pagitan ng Zorah at Estaol. 20 taon siyang naging hukom sa Israel. Chapter 17 po ng hukom. Ang Diyos-Diyosan ni Mikaya. Sa kaburulan ng Efraim ay may nakatirang isang tao na Mikaya ang pangalan. Minsan sinabi niya sa kanyang ina, nang mawala ang 1,100 ninyong pilak, narinig kong sinumpa ninyo ang nagnakaw. Ako po ang kumuha. Hito po, isinasauli ko na sa inyo. Pagkatanggap sa mga pilak, sinabi ng ina, pagpalain ka ni Yahweh, anak ko, ang mga pilak na ito'y
hahandog ko kay Yahweh upang gawing imahin para sa aking anak. Kaya nga po, ibinabalik ko sa inyo, tugon ni Mikaya. Nang ibalik ni Mikaya ang pilak ng kanyang ina, kinuha nito ang 200 at ibinigay sa isang platero upang gawing imahin. Pagkayari, inilagay niya ito sa bahay ni Mikaya. Si Mikaya ay may sariling dambana. Mayroon din siyang iba't ibang Diyos-Diyosan. At ang saserdote, siya ay isa sa kanyang mga anak. Nang panahong iyon, walang hari ang Israel, kaya malayang nagagawa ni Numan ang kanyang maibigan. Samantala sa Bethlehem, Juda ay may isang kabataang Levita. Isang araw, umalis ito at naghanap ng tirahan sa ibang lugar. Sa kanyang paglalakbay, nadaan siya sa bahay ni Mikaya. Sa kaburulan ng Ephraim, tinanong siya nito, "Taga saan ka?" "Ako po'y buhat sa Bethlehem, Juda at isang Levita. Naghahanap po ako ng matitirhan," sagot niya. Sinabi ni Mikaya, "Kung gayon, dito ka na, ikaw ang gagawin kong tagapayo at saserdote. Bibigyan kita ng 10 pirasong pilak taon-taon, bukod sa damit at pagkain." Pumayag ang Levita sa alok ni Mikaya at siya itinuring nitong parang tunay na anak. Itinalaga siya bilang saserdote at doon pinatira. Sinabi ni Mikaya, "Ngayon, natitiyak kong ako'y pagpapalain ni Yahweh pagkat mayroon na akong isang saserdoting Levita." Chapter 18. Si Mikaya at ang angkan ni Dan. Wala ngang hari noon ang Israel. Ang angkan ni Dan ay kasalukuyang naghahanap ng lugar na matitirhan. Wala silang tirahan noon pagkat wala pa silang natatanggap na mana, kaya't pumili sila ng 5 pangunahin sa kanilang angkan at pinahanap ng matitirhan nilang lahat. Ang 5 inutusan ay nagpunta sa lugar ni Mikaya at sa bahay nito tumuloy. Samantalang naroon sila, nakilala nilang Levita ang kasama ni Mikaya dahil sa punto ng salita nito. Kaya tinanong nila ito, "Bakit ka narito? Sino ang nagdala sa inyo rito at anong ginagawa mo rito?" "Nagtatrabaho ako kay Mikaya bilang saserdote," sagot niya. Sinabi nila sa kanya, "Kung gayon, isangguni mo sa Diyos kung magtatagumpay kami sa lakad naming ito." Sinabi ng Levita, "Huwag kayong mag-alala, pinapatnubayan kayo ni Yahweh sa lakad ninyo." Ang 5 ay nagpatuloy sa kanilang lakad at nakarating sa Lais. Nakita nilang tahimik doon, panatag ang loob ng mga taga roon, payapa at sapat sa lahat ng pangailangan. Ang lugar na iyon ay malayo sa mga Sidonyo at walang pakikiugnay sa ibang tao. Nang magbalik sila sa Zora at Estaol, tinanong sila ng kanilang mga kababayan kung ano ang nakita nila. Ang sabi nila, "Mainam na lugar iyon, kaya hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lumusob na tayo at nang masakop natin agad. Malawak ang lupaing iyon at sagana sa lahat ng pangailangan, at hindi nila iisiping sasalakayin natin sila." Kaya lumakad ang may 600 na mandirigma ng lipi ni Dan. Humimpil sila sa mga lungsod ng Kiryat Jearim sa Juda at hanggang ngayon, ang lugar na iyon ay tinawag na Kampo ni Dan. Mula roon, binagtas nila ang kaburulan ng Ephraim at nagtuloy sa bahay ni Mikaya. Sinabi sa kanila ng 5 naniniktik sa Lais, "Sa bahay na ito ay may isang riboltong balot ng pilak, bukod pa sa ibang Diyos-Diyosan. Ano sa palagay ninyo ang mainam nating gawin para makuha ang mga iyon?" Pagkatapos, pagkaisahan ang mga dapat gawin, pumunta sila sa bahay ni Mikaya at kinumusta ang Levitang nakatira roon. Samantalang naghihintay sa talangkahan ang kasama nilang 600 kawal. Ang 5 tiktik ay tuloy-tuloy na pumasok sa bahay ni Mikaya at kinuha ang lahat ng Diyos-Diyosan doon, pati ang balot ng mga ito. Ang saserdote naman ay nasa talangkahan kasama ng 600 kawal. Nang makita ng saserdote na sinamsam ng 5 lalaki ang mga imahen, tinanong niya, "Bakit ninyo kinuha iyan?"
Sinabi nila, huwag kang maingay, sumama ka sa amin at ikaw ang gagawin naming saserdote at tagapayo. Alin ba ang ibig mo, ang maging saserdote ng isa sa lipi ng Israel o ng isang sambahayan lamang? Nagustuhan ng saserdote ang alok sa kanya, kaya kinuha niya ang mga imahen at galak na sumama sa kanila. At nagpatuloy sila sa paglalakbay na sa unahan nila ang mga bata, matanda, kababaihan, mga kawan at mga kagamitan. Hindi pa sila gaano nakakalayo sa bahay ni Mikaya, ay tinipon nito ang kanyang mga kapitbahay at tinugis nila ang mga daniyo na kanilang hinihiyawan nang mag-abot sila. Tinanong ng mga daniyo si Mikaya, ano ba ang nangyayari at nagkakagulo kayo? Sumagot si Mikaya, itinatanong pa ninyo, gayong tinangay ninyo ang aking saserdote at kinuhang lahat ang aking mga Diyos-Diyusan, wala na kayong itinira sa akin. Sinabi nila, mabuti pa'y magsawalang kibo ka na lang. Baka marinig ka ng mga kasama ko'y patayin ka pati ang iyong sambahayan. At nagpatuloy sila sa paglalakad. Nakita ni Mikaya na hindi niya kaya ang mga daniyo, kaya walang kibong nagbalik at umuwi. Nagtuloy ang mga daniyo sa lais, dala ang mga imahe ni Mikaya, pati ang saserdote. Sinalakay nila ang lais, pinatay ang mga taga roon at sinunog ang buong lungsod. Walang nagtanggol sa mga taga roon pagkat malayo ito sa Sidon at walang pakikiugnay sa ibang tao. Ang lugar na ito ay nasa kapatagan ng Bet-rehob. Matapos sunugin, muli itong itinayo ng mga daniyo at kanilang tinirhan. Ang dating pangalang Lais ay pinalitan nila ng Dan, batay sa pangalan ng kanilang ninuno na isa sa mga anak ni Jacob. Ipinagtayo nila ang dambana ang mga Diyos-Diyusan ni Mikaya at kanilang sinamba. Si Jonathan na anak ni Gersom ang ginawa nilang saserdote. Mula noon, ang lahi nito ang nagsilbing saserdote nila hanggang sa sila'y itapon. Ang Diyos-Diyusan naman ni Mikaya ay nanatili roon hanggang hindi inialis sa silo ang templo ng Diyos. Chapter 20. Ang Levita at ang babae nito. Nang panahong walang hari ang Israel, may isang Levita sa malayong dako ng kaburulan ng Ephraim. Siya ay nakapangasawa ng isang taga Bethlehem, Judah. Minsan nagalit ang babae at umuwi sa Bethlehem. Pagkalipas ang 4 na buwan, naisipan ng Levita na puntahan ang asawa at himuking makisama uli sa kanya. Nagpagayak siya ng 2 asno at lumakad na kasama ang isang katulong. Pagdating doon, pinatuloy sila ng babae at malugod na tinanggap ng biyanang lalaki. Pinilit pa siyang tumigil doon, kaya dumuon siya ng 3 araw. Na ika-4 na araw, maaga silang nagbangon at gumayak sa pag-uwi. Ngunit sinabi ng ama ng babae, kumain muna kayo bago kayo lumakad para hindi kayo gutumin sa daan. Napapigil naman sila at magkasalo pang kumain ng lumaon. Sinabi ng ama, magpabukas na kayo at lubos-lubusin na natin ang pagsasayang ito. Ayaw sana niyang papigil, ngunit mapilit ang pakiusap ng biyanan, kaya hinuhod na siya. Kinaumagahan, muli silang gumayak sa paglakad, ngunit sinabi na naman ng ama ng babae, kumain muna kayo at mamaya na lumakad. Kaya't magsalo ulit sila sa pagkain. Nang sila'y lalakad na, sinabi ng ama, lulubog na ang araw at maya-maya lang ay madilim na. Mabuti pa'y dito na uli kayo matulog at bukas na ng umaga kayo umuwi. Ngunit hindi na pumayag ang Levita. Sa halip, lumakad na sila. Pagdating sa tapat ng Jebus at Jerusalem, hirap na sila, kaya sinabi ng bataan, mabuti pa po'y tumuli na tayo ng lungsod at doon na tayo magpalipas ng gabi. Sinabi ng Levita, hindi tayo maaring tumuntong sa lugar na hindi sakop ng mga Israelita. Tutuloy na tayo ng Gabaa. Tulin-tulinan ninyo ang lakad at sa Gabaa
o sa Rama na tayo magpalipas ng gabi, kaya lumampas sila ng Jibos at nagpatuloy sa kanilang lakad. Lumulubog na ang araw nang sila'y dumating sa Gabaa, isang bayang sakop ng lipi ni Benjamin. Pumasok sila at ang balak ay sa pintuang bayan magpalipas ng gabi pagkat wala silang alam na tuluyan. Sa daraan noon ang isang matandang lalaki mula sa bukid. Ang matandang ito'y dating taga-kaburulan ng Ephraim, ngunit sa Gabaa na nakatira. Bagaman ito'y sakop ng Benjamin, napansin niya ang Levita sa pintuang bayan. Nilapitan niya ito at tinanong, "Taga saan kayo at saan kayo pupunta?" Sumagot ang Levita, "Galing po kami sa Bethlehem at papauwi na sa kaburulan ng Ephraim. Wala po kaming matuluyan, mayroon po kaming pagkain, gayon din ang aming mga asno. Husto po kami sa aming kailangan." Sinabi ng matandang lalaki, "Sa amin na kayo magpalipas ng gabi, huwag dito sa pintuang bayan." Sumama naman sila sa matanda. Pagdating ng bahay, pinakain ng matanda ang mga asno ng kanyang panauhin. Sila naman ay naghugas ng paa at kumain. Nang sila'y kasalukuyang kumakain, ang bahay ay pinaligiran ng mga taga-roong mahilig makipagtalik sa lalaki. At kinalampag ang pinto. Sinabi nila sa matandang may-ari ng bahay, "Ibigay mo sa amin ang lalaking panauhin mo at sisipingan namin." Sumagot ang matanda, "Huwag, mga kaibigan. Napakahalay ng iniisip ninyong iyan. Nakikiusap ako sa inyo na igalang ang taong ito pagkat siya'y aking panauhin. Kung gusto ninyo ang kanyang asawa o anak, kung dalaga, sila ang ibibigay ko sa inyo at gawin ninyo ang ibig ninyong gawin. Huwag lang itong panauhin kong lalaki." Ayaw makinig ng mga tao, kaya inilabas sa kanila ng Levita ang asawa nito at ito'y magdamag na inabuso ng mga lalaki. Nang mag-uumaga na, ang babae nahandusay na lamang sa pintuan ng bahay ng matanda at doon na sinikatan ng araw. Nang buksan ng Levita ang pinto upang magpatuloy sa kanyang lakad, nakita niya roon ang kanyang asawang nakadapa at ang mga kamay ay nakahawak pa sa pintuan. Sinabi niya, "Bangon na at uuwi na tayo," ngunit patay na ang babae. Kaya isinakay niya ang bangkay sa kanyang asno at nagpatuloy ng lakad. Pagdating sa kanila, pinagputol-putol niya sa 12 piraso ang bangkay ng asawa at ipinadala sa buong Israel. Lahat na makakita rito'y nagsabi, "Wala pang nangyaring ganito buhat nang umalis sa Ehipto ang mga Israelita. Ano ang mabuti nating gawin?" Chapter 20. Naghanda ang Israel upang digmain ang Benjamin. Ang mga Israelita mula sa Dan sa gawing hilaga hanggang sa Beersheba sa timog at mula sa Galaad sa silangan ay nagtipon-tipon sa Mispa sa harapan ni Yahweh kasama ang mga pinuno ng bawat lipi. Lahat-lahat ay umabot sa 400,000. Ang pangyayaring ito'y nakaabot na sa kaalaman ng mga Benjaminita. Ang tanungan ng mga Israelita, paano ba naganap ang kasamaang ito? At isinalaysay ng Levita ang pangyayari. "Kami ng aking asawa ay nagdaan sa Gabaa na sakop ng mga Benjaminita upang doon magpalipas ng gabi. Kinagabihan, ang bahay na tinutuluyan namin ay pinaligiran at pinasok ng mga taga-Gabaa at ibig akong patayin, ngunit sa halip pinaghalinhinan nila ang aking asawa hanggang sa ito'y mamatay. Iniuwi ko ang kanyang bangkay, pinagputol-putol at ipinadala sa buong Israel. Walang kasinsama ang ginawa nilang ito sa akin. Ano ngayon ang iniisip ninyong gawin, mga kababayan?" Sabay-sabay silang tumindig at kanilang sinabi, "Isa man sa amin ay hindi uuwi hanggat hindi tayo nakagaganti. Magsasapalan tayo kung sino ang unang sasalakay sa Gabaa. Ang ika-10, bahagi ng ating kalalakihan ang bahala sa pangailangan ng hukbo. Ang natitira naman ang bahalang magpahirap sa Gabaa dahil sa ginawa nilang ito sa Israel." Kaya ang kalalakihan ng Israel ay nagkaisang salakayin ang Gabaa. Ang mga Israelita ay nagpadala ng mga sugo sa lahat ng lugar ng sakop ng Benjamin at kanilang ipinasabi, "Napakasama nitong ginawa ninyo sa amin. Ibigay ninyo sa amin ang mga taga-Gabaang gumawa nito at papatayin namin para mawala ang salot sa buong Israel." Ngunit hindi pinansin ng mga Benjaminita ang mga Israelita. Sa halip,
Nag-ipon-ipon sila sa Gabaa upang lumaban. Nang araw ring iyon, nagkatipon sila ng 26,000 na kawal bukod sa 700 piling kawal ng Gabaa. Sa kabuuan ay kabilang ang 700 bilang kawal na pawang kaliwete at kayang-kayang patamaan ng tirador ang hibla ng buhok. Ang mga Israelita naman ay nagkatipon ng 400 kawal na pawang bihasa sa digmaan. Ang digmaan ng mga Israelita at mga Benjaminita. Ang mga Israelita ay nagpunta sa tabernakulo sa Betel at sumangguni sa Diyos. Ang tanong nila, aling lipi ang unang sasalakay sa mga Benjaminita? Sumagot si Yahweh, ang lipi ng Juda. Kinabukasan ng umaga, ang mga Israelita ay nagkampo sa malapit sa lungsod ng Gabaa. Pinaharap nila sa lungsod ang kanilang hukbo upang ito'y salakayin, ngunit nilabas sila ng mga Benjaminita at bago gumabi ay nalagasan sila ng 22,000 na kawal. Gayunman, hindi nasiraan ang loob ang mga Israelita. Kinabukasan, muli silang humanay sa dating lugar, ngunit bago magsimula ang labanan, dumulog muna sila kay Yahweh sa tabernakulo sa Betel at maghapong lumuha. Itinanong nila kay Yahweh, muli po ba naming lulusubin ang mga kapatid naming Benjaminita? Oo, lusobin ninyo sila uli, sagot ni Yahweh. Kaya muli nilang nilusob ang mga Benjaminita, ngunit muli silang sinalubong ng mga ito sa labas ng Gabaa. Sa pagkakataong ito, ang mga Israelita ay nalagasan naman ng 18,000. Kaya nagpunta sila sa Betel at nanaghoy. Nanatili silang nakaupo sa templo at maghapong hindi kumain. Naghain sila ng mga handog na susunugin at handog pangkapayapaan. Muli silang sumangguni kay Yahweh. Noon, ang kapanantipan ng Diyos sa Betel sa pag-iingat ni Finis na anak ni Eleazar at apo ni Aaron. Ang tanong nila, lulusobin po ba namin uli ang mga kapatid naming Benjaminita o tatahimik na kami? Sumagot si Yahweh, lumusob kayo uli at bukas ng umaga ay mahuhulog na sila sa inyong kamay. At ang mga Israelita ay nagtalaga ng mga kawal at pinagkubli sa paligid ng Gabaa. Ng ikatatlong araw, muli nilang sinalakay ang mga Benjaminita at tulad ng dati, sila'y sinalubong ng mga ito hanggang sa mapalayo sa bayan. May ilang Israelitang napatay sa sangandaan papuntang Betel at Gabaa at sa labas ng lungsod, humigit kumulang sa 30. Dahil dito, inisip ng mga Benjaminitang nadaig na naman nila ang mga Israelita. Hindi nila naisip na nagpahabol lamang ang mga ito upang ilayo sila sa lungsod. Ang mga Israelitang nagpahabol ay nag-ipon-ipon sa Baal Tamar, samantala lumabas naman sa kanilang pinagtataguan sa paligid ng Gabaa ang may 10,000 na gawang napawang piling mandirigma ng Israel. Sinalakay nila ang lungsod, naging mahigpitan ang labanan. Hindi alam ng mga Benjaminita na nalalapit na ang kanilang wakas. Ang mga Israelita ay pinagtagumpay ni Yahweh at ng araw na yaoy nakapatay sila ng 25,100 na Benjaminita. Doon lamang nila nadamang nagapi sila ng mga Israelita. Ang pagtatagumpay ng mga Israelita. Umurong ang malaking bahagi ng hukbo ng Israel sapagkat nagtiwala na sila sa mga lalaking pinagtambang nila sa palibot ng Gabaa. Nang malayo na ang mga Benjaminita, sinalakay nga nila ang lungsod at pinatay ang mga taga roon. May usapan ang mga Israelitang umurong at ang mga nakatambang sa palibot ng Gabaa na kapag may nakita silang makapal na usok sa Gabaa, haharapin na nila ang mga Benjaminita. Noon, ang mga Benjaminita ay nakapatay ng 30 Israelita, kaya iniisip nilang malupig na naman nila ang mga Israelita at lumitaw nga ang makapal na usok mula sa Gabaa. Nang lumingon ang mga Benjaminita, namangha pa sila nang makitang nasusunog ang Gabaa. Sinamantala naman ito ng mga Israelita, hinarap na nila ang mga kaaway, nalito ang mga Benjaminita at nagtangkang tumakas patungong ila, ngunit pinagsalikupan sila ng mga Israelita at hindi nilubayan ang pagtugis hanggang sa silangan ng Gabaa. Ang napatay sa mga Benjaminita ay umabot sa
18,000. Ang iba'y nakatakas papuntang ilang sa bundok ng Rimon. Ang napatay sa daan ay 5,000. Patuloy silang tinutugis ng mga Israelita at nakapatay pa ng 2,000. Lahat-lahat ng napatay na Benjaminita ng araw na yaon ay 25,000. Ang nakatakas sa bundok ng Rimon ay 600 at ang mga ito'y nanatili roon ng 4 na buwan. Binalikan ng mga Israelita ang lungsod ng Gaba at pinatay ang lahat na naroon, pati ang mga hayop. Pagkatapos sinunog nila ang buong lungsod. Ayan po mga kaibigan, dito po tayo magtatapos sa chapter 20 mula po chapter 14. Napansin niyo po ba na ang mga tagagasa na naman ang nagsimula ng kaguluhan, ano po? At yung mga tao sa Gaba ay matindi po talaga ang ginawa doon sa asawa ng isang Israelita. Kaya ang labanan po ngayon ng taga-Israel mula noon hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga natatapos at halos mga kalahi po nila yan ang kanilang mga kalaban hanggang sa mga panahong ito. Ano po? At tayo naman pong mga Pilipino dito sa Pilipinas ay bagamat wala po tayong labanan na kagaya po ng nararanasan ng Israel hanggang sa panahong ito, ang labanan naman po ngayon ay labanan ng mga leader ng ating bansa dahil nag-aagawan sa posisyon, sa kapangyarihan. Ano po? Kaya napakahirap pong isipin na kapag nasa labanan po ang isang tao at hindi po gabay ng ating Diyos, talaga pong hindi magtatagumpay. Kahit man po sa mga personal na labanan ng ating mga buhay, sa mga pagsubok, suliranin, kahirapan o kung ano pa man ang ating pinagdadaanan o mga gera ng buhay natin, magiging tagumpay lang po tayo o mananalo lamang po tayo kapag meron po tayong gabay mula sa ating Panginoon. Yun mga kapatid, muli maraming salamat po sa inyong subaybay, sa inyong pagkikinig, sa inyong suporta dito po sa ating YouTube channel sa Really Mix Stories. Maraming salamat po sa inyo at salamat sa ating Panginoon dahil ngayong araw po ay nakabasa tayo muli ng kanyang salita at nasa day 47 na po tayo ngayong araw. Salamat po sa ating Diyos. Kaya mga kaibigan, muli sa araw ng bukas na naman po ay muli po tayo magtatagpo dito po sa aking YouTube channel, Loobin ng Panginoon, na makapagpatuloy po ang inyong Nanay Really Mix Stories sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Tandaan po natin na si Samson po ay napahamak ng dahil po sa babae. Yan po ang kahinaan ng isang leader o isang lalaki ay ang babae, ano po, si Delilah. Kaya naunawaan po natin ang mga sitwasyon sa buhay natin. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang po muna. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.